Maagang nagising si Mayen. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa pagitan ng kurtina at sa hangin ay merong matamis na amoy ng kape at bagong lutong pandesal. Ngayong araw ang kanilang ika-8 anibersaryo ng kasal ni Lester at sa loob ng 8 taon, walang humpay ang pagmamahalan at pag-aalaga na kanilang ibinahagi. Alam niyang may inihandang sorpresa si Lester, gaya ng nakasanayan nito, kaya't nagpasya siya naman ang magbigay ng kakaibang pambungad sa kanilang espesyal na araw. Sa pagharap niya sa salamin, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, puno ng pag-asa at kagalakan. Wala siyang kamalay-malay na sa bawat pagtibok ng kanyang puso. Unti-unti nang lumalalim ang bangungot na magpapabago sa buong buhay niya. Saktong 10:00 ng umaga, habang naghahanda siya para sa simpleng brunch na inihanda niya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number, ngunit sinagot niya pa rin. Umaasang si Lester iyon na baka nakalimot ng cellphone. "Hello?" sabi niya, puno ng pag-asa. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay boses ng kapitbahay nila. "Mayen, nakuha ko lang ang number mo sa kapatid mo. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba, pero nakita ko si Lester sa simbahan. Nagpapabinyag siya ng anak." Biglang nanlamig ang buong katawan ni Mayen. Ang mga salitang yon ay parang yelo na bumuhos sa kanyang mainit na pag-asa. Hindi niya maintindihan. Sino? Anong anak? Parang may humampas sa kanyang dibdib. Isang matalim na kirot na mabilis kumalat sa buong ugat niya. Nawalan siya ng boses, tanging ang pagkabigla at pagtataka ang bumalot sa kanyang isipan. Hindi siya makapaniwala. Kinakabahan. Tumulo ang luha niya. Hindi. Hindi totoo yan. Pero alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso, may malalim na kasinungalingan sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kapitbahay niya. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Agad siyang nagmamadali. Halos lumipad ang kanyang puso sa bilis ng kanyang pagtakbo. Sumakay sa sasakyan at nagmaneho patungo sa simbahan. Ang bawat kanto na nalalagpasan niya ay parang nagpapahaba sa daan patungo sa katotohanan na ayaw niyang makita. Nang makarating siya sa simbahan, nakita niya ang malaking kumpol ng mga tao sa labas. May mga lobo at palamuti. Mayroon ngang binyagan. At doon, sa gitna ng lahat, nakita niya si Lester. Nakangiti, suot ang pormal na barong, hawak ang isang sanggol na nakasuot ng puting binyagan. Sa tabi niya, isang babaeng maganda, nakangiti rin. Halos magkapareho ang buong aura niya kay Lester. Si Audrey, ang kanyang kabit. Pakiramdam niya, gumuho ang kanyang mundo. Parang binasag ang lahat ng kanyang pangarap at pag-asa sa isang iglap. Ang sakit ay hindi mailarawan. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa ni Lester ito sa kanya. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng galit. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay at ang pag-init ng kanyang mga mata. "Lester!" Sigaw niya na may halong sakit at galit. Nagulat si Lester. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos mabitawan ng sanggol. Lumapit siya kay Mayen, nagmamakaawa. "Mayen, mahal, please, hayaan mong ipaliwanag ko." Ngunit huli na, nakita na niya ang lahat. Ang kanilang ika-8 anibersaryo ay naging simula ng isang bangungot na hindi niya kailanman inakala. Tumulo ang kanyang mga luha, hindi na mapigilan. Ang kanyang puso ay nabiyak. At sa bawat piraso ay naroon ang isang tanong, bakit? Sa gitna ng kaguluhan, umuwi si Mayen. Ang kanyang utak ay blangko. Ang kanyang puso ay basag. Hindi niya namalaya na sinundan pala siya ng kanyang ina na si Aling Nena na kasama niya sa bahay. Sa sobrang pagkabigla at sama ng loob, sa nakita, inatake ang kanyang ina. Nagmamadali silang dinala sa ospital. Sa pagmamadali at gulat, habang pabalik si Mayen sa bahay para kunin ang mahahalagang papeles, nagkaroon ng aksidente ang sasakyan na pinagmamaneho niya. Hindi niya namalaya na nasa backseat pala ang kanyang unika hija, ang kanyang anak na si Leah. Sa isang iglap, nawala ang lahat.
ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, at ngayon, ang kanyang anak. Nawasak si Mayen, ang kanyang anak, ang kanyang ina. Ang lahat ng pinahalagahan niya ay nawala sa isang iglap. Sa pagitan ng mga hikbi sa ospital, habang nakatingin sa walang buhay na katawan ng kanyang anak at ina, ipinangako niya sa sarili, sa isang boses na halos hindi marinig, puno ng puot at sakit. Babangon ako, Lester. Babalik ako. At pagsisisihan mo ito ng paulit-ulit. Kung anong sakit ang dinulot mo sa akin, idudulot ko sa iyo ng doble. Ang pangakong yon ay naging apoy na nagpapainit sa kanyang nanlalamig na puso, nagbibigay lakas sa kanyang mga luha. Ang paghihiganti ay hindi na lang isang salita. Ito ay naging kanyang dahilan para mabuhay. Ang simoy ng hangin sa sementeryo ay malamig, at ang amoy ng sariwang lupa at mga bulaklak ay tila nagpapabigat sa bawat paghinga. Nakatayo si Chloe sa tabi ni Mayen, balikat sa balikat, nagpapanggap na kasama sa matinding kalungkutan ng kapatid. Ngunit sa ilalim ng kanyang itim na belo at pekeng pagdadalamhati, isang masalimuot na halo ng inggit, pananagumpay, at kaunting takot ang bumabalot sa kanyang puso. "Tahan na, ate," bulong niya, habang mahigpit na hinawakan ang kamay ni Mayen. Ngunit sa kanyang isipan, tanging ang malalim na kasiyahan sa pagkakita ng pagbagsak ni Mayen ang nagbibigay ng init sa kanyang malamig na kalooban. Matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Matagal nang nakatanim ang inggit sa puso ni Chloe para kay Mayen. Simula pagkabata, laging si Mayen ang sentro ng atensyon. Mas maganda, mas matalino, mas pinakamamahal ng kanilang ina. At nang makilala ni Mayen si Lester, ang lalaking matagal na rin niyang lihim na hinahangaan, lalong umalab ang apoy ng inggit. Naalala pa niya ang mga panahong sinubukan niyang lapitan si Lester, ngunit laging si Mayen ang pinipili nito. Kaya nang makita niyang lumalalim ang relasyon ni Lester kay Audrey, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na ang pagkakataon niya. Ang pagkakataong iparamdam kay Mayen ang sakit na nararamdaman niya sa loob ng mahabang panahon. Isang linggo bago ang binyag, nagkita si Chloe at Audrey sa isang coffee shop. "Nakuha mo na ba ang mga papeles?" tanong ni Audrey na may ngiti sa labi. Tumango si Chloe. "Oo, kinuha ko sa cabinet ni Ate Mayen. Pero, sigurado ka ba sa plano mo? Paano kung—" "Walang kung-kung, Chloe," putol ni Audrey. "Ito lang ang paraan para makuha natin ang gusto natin. Gusto mo ba ang yaman ni Lester, di ba? Gusto mong makita si Mayen na bumagsak?" Sa bawat salita ni Audrey, lalong lumalim ang pagnanais ni Chloe. Gusto niya ang lahat ng yon. Kaya't, sa kabila ng kaunting pagdududa, pumayag siya. Ang plano ay simple. Ilantad si Lester, wasakin ang pamilya ni Mayen, at sa gitna ng kaguluhan, makuha ang kanilang parte. Hindi nila inakala na aabot sa trahedya ang lahat. Ang pagkamatay ng anak at ina ni Mayen ay hindi sinasadya. Ngunit para kay Chloe, ito ay isang oportunidad. Naalala niya ang kanyang pag-uusap kay Audrey pagkatapos ng balita. "Hindi mo ba sinabi kay Lester na nasa bahay pa si Leah?" tanong ni Audrey. Nanginginig ang boses. Ngunit kalmado si Chloe. "Hindi na mahalaga yan, Audrey. Ang mahalaga, libre na tayo. Mas madali na nating makuha ang mana." Ang mga salitang iyon ay parang nagbigay ng kapangyarihan kay Chloe. Ngayon, sa pagkawala ng kanyang kapatid sa Canada, malaya na siyang kumilos. Sa huling gabi bago umalis si Mayen patungong Canada, nagkita sila ni Chloe. Niyakap niya ang kapatid, nagkunwaring nag-aalala. "Ate, mag-ingat ka doon ha. Ako na ang bahala sa lahat dito." Ngunit sa loob-loob niya, tanging ang pagmamaneho ni Mayen sa isang bagong buhay na malayo sa kanya ang nasa isip niya. Pagkatapos umalis ni Mayen, bumalik si Chloe sa bahay. Nag-iisa, ngunit hindi siya nakaramdam ng kalungkutan. Sa halip naramdaman niya ang kapangyarihan.
Wala na si Mayen. Wala na ang anino niya. Ngayon, siya na ang magiging sentro. Ilang araw pagkatapos ng pag-alis ni Mayen, nagkaroon ng lihim na pag-uusap si Chloe at Lester. Kailangan mong sundin ang mga plano ko, Lester. Mariing sabi ni Chloe, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Nagulat si Lester. Anong plano? Bakit ba ganyan ang tono mo sa akin, Chloe? Ngunit hindi siya pinansin ni Chloe. May hawak akong ebidensya na makakasira sa'yo tungkol sa mga transaksyon mo sa kumpanya. Kung hindi mo ako susundin, ilalabas ko ang lahat. Namutla si Lester. Hindi niya maintindihan kung paano nakuha ni Chloe ang impormasyong yon, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng lumaban. Nakatali siya sa mga kamay ni Chloe, ang kapatid ng babaeng kanyang sinaktan, ang babaeng lihim niyang kinasasakiman. Ito ang simula ng kanyang pagbagsak na pinangunahan ng sariling kapatid ng kanyang asawa. Malamig ang hangin sa Toronto, Canada, at ang bawat paghinga ay may kasamang ulap. Ngunit sa kabila ng lamig ng panahon, mas malamig pa ang pakiramdam ni Mayen sa loob. 2 taon na, simula nang iwan niya ang Pilipinas, ang lahat ng sakit at alaala ay tila nagiging peklat na lamang sa kanyang puso. Ang pagkabigla at pagkawala ng kanyang anak at ina ay nag-iwan ng malalim na sugat, ngunit ang puot kay Lester at Audrey ang naging kanyang gasolina. Sa loob ng 2 taon, ginugol niya ang kanyang oras sa pagtatrabaho, pag-aaral at pagpapanday sa kanyang sarili. Hindi na siya ang dating Mayen na mahina at madaling saktan. Ngayon, siya ay isang babaeng may matatag na puso at matalas na isip, handang humarap sa anumang hamon. Sa simula, mahirap ang buhay ni Mayen sa Canada. Malayo sa pamilya, malayo sa mga kaibigan, kailangan niyang simulan ang lahat mula sa wala. Nagtrabaho siya bilang isang cleaner sa umaga at nag-aral ng business management sa gabi. Ang kanyang pagod ay hindi niya alintana dahil sa bawat pagod ay naroon ang isang layunin, ang paghihiganti. Gusto niyang ipakita kay Lester at Audrey na hindi siya masisira at babalik siya para iparamdam sa kanila ang sakit na idinulot nila. Sa bawat libro na binabasa niya, sa bawat klase na dinadaluhan niya, tanging ang mukha ni na Lester at Audrey ang nakikita niya na nagtutulak sa kanya upang magpursige. Isang araw, habang dumadalo siya sa isang business conference bilang bahagi ng kanyang kurso, nakilala niya si Richard, isang matangkad, guwapo, at napakabait na negosyante na may malawak na kaalaman sa iba't ibang industriya. Si Richard ang CEO ng isang malaking kumpanya at sa unang pagkikita pa lamang, naramdaman ni Mayen ang kakaibang koneksyon. Hindi niya inaasahan na may makikilala siyang tulad ni Richard. Hindi niya inakala na may makakakuha pa sa kanyang puso pagkatapos ng lahat. Sa loob ng ilang buwan, lumalim ang kanilang relasyon. Si Richard ang naging kanyang sandalan, ang kanyang kaibigan, at sa kalaunan, ang kanyang kasintahan. Mahal na mahal siya ni Richard at ramdam ni Mayen ang sinseridad nito. Ngunit sa kabila ng pagmamahal na ibinibigay ni Richard, may bahagi pa rin ng kanyang puso na nababalutan ng puot at paghihiganti. Isang araw, habang naglalakad sila sa parke, nagtanong si Richard, "Mayen, bakit parang meron ka pa ring dinadalang bigat? May problema ba?" Nagdalawang isip si Mayen, ngunit sa huli, nagpasya siyang sabihin ang lahat kay Richard. Ang kanyang nakaraang buhay, ang pagtataksil ni Lester, ang pagkamatay ng kanyang pamilya, at ang kanyang pagnanais na maghiganti. Laking gulat ni Mayen nang imbes na hatulan, niyakap siya ni Richard. "Mayen, naiintindihan ko ang sakit mo, pero sana huwag kang magpalamon sa galit. Nandito ako para sa'yo. Kung ano man ang desisyon mo, susuportahan kita." Ang mga salitang yon ay nagbigay ng lakas kay Mayen. Sa suporta ni Richard, lalo siyang naging determinado. Hindi nagtagal, nagpakasal sila ni Richard sa isang simpleng seremonya. Ang pagmamahal ni Richard ay naging bahagi ng kanyang pagbangon,
At sa tulong nito, mas lalo niyang hinasa ang kanyang plano. Kasama si Richard, pinag-aralan nila ang lahat ng legal na loopholes at financial strategies. Nalaman nila ang tungkol sa pagkalugi ng kumpanya ni Lester at nakita nilang ito ang perpektong pagkakataon. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang natutunan, ang lahat ng kanyang pinagdaanan para pabagsakin si Lester at Audrey. Gagawin niya ito sa legal na paraan sa pamamagitan ng kapangyarihan at impluensya. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magiging biktima. Isang gabi, habang nag-eempake sila para sa kanilang paglipat pabalik sa Pilipinas, tumingin si Mayen sa salamin. Ang dating Mayen na punong-puno ng sakit at pagkabigo ay wala na. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng matapang, determinado, at handang ipaglaban ang kanyang sarili. May ngiti sa kanyang labi, ngunit ang nangiting iyon ay puno ng pagbabanta. Panahon na para bumalik. Bulong niya sa sarili habang mahigpit na hawak ang kanyang pasaporte. Panahon na para sa pagbabayad. Lester, Audrey, Chloe, maghanda kayo. Dahil ang Reyna ay nagbabalik at dala niya ang kanyang korona ng paghihiganti. Ulap at pag-aalala ang bumabalot sa isipan ni Lester. Ang dating marangyang boardroom ng kanilang kumpanya na minsan ay sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan at tagumpay, ay ngayon ay puno ng tensyon at kawalang pag-asa. Ilang buwan na ang nakalipas, simula nang magsimulang gumuho ang kanilang negosyo. Ang mga utang ay nagsasalansan, ang mga investors ay naglalayasan, at ang kanilang kumpanya ay nasa bingit na ng pagkalugi. Ang kanyang mukha ay kunot noo, ang kanyang noo ay pinagpapawisan. Habang nakikinig sa mga ulat ng kanyang mga executives, ang lahat ay tila nawawalan na ng pag-asa. Wala na ba tayong magagawa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Sir, may isang investor po na handang bumili ng kumpanya, sabi ng kanyang financial advisor. Pero may kondisyon po sila. Kumislap ang pag-asa sa mga mata ni Lester. Anong kondisyon? Kahit ano, gagawin ko. Ngunit ang sumunod na sinabi ng advisor ay parang sampal sa kanyang mukha. Gusto po nilang magkaroon ng ganap na kontrol sa kumpanya at sila po ang maglalagay ng bagong CEO. Nanlumo si Lester. Wala na siyang magagawa. Ito na ang katapusan ng kanyang imperyo. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay mawawala na. Nagsimula ang meeting para sa paglilipat ng ownership. Nakaupo si Lester sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang kanyang puso ay puno ng pagkabigo. Pumasok ang mga bagong may-ari at kasama nila, isang babaeng may matatag na tindig, matalas na mga mata, at isang ngiti na may bahid ng pagbabanta. Bumilis ang tibok ng puso ni Lester. Pamilyar ang mukha. Pamilyar ang aura. Impopoyile. Hindi ito maaaring mangyari. Nang tumayo ang babae at nagsimulang magsalita, parang yelo ang kanyang boses, ngunit may kapangyarihan. Magandang umaga, everyone. Ako si Mayen de la Cruz at ako ang bagong CEO ng kumpanyang ito. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Lester. Nagulat siya. Hindi siya makapaniwala. Si Mayen, ang kanyang dating asawa, ang babaeng sinaktan niya, ang babaeng ipinagpalit niya? Paano? Bakit? Ang mga mata ni Mayen ay tumingin kay Lester, puno ng matinding galit at paghihiganti. Isang ngingiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang namangiting hindi nakangiti. Magandang umaga, Lester, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagbabanta. Long time no see. Parang kidlat ang tumama kay Lester. Hindi siya makapagsalita. Ang dating Mayen na mahina at madaling saktan ay wala na. Ang nasa harap niya ay isang Reyna. Isang Reyna na nagbabalik para singilin siya sa lahat ng kanyang kasalanan. Pagkatapos ng meeting, nagtungo si Lester sa opisina ni Mayen. Nagmamakaawa siya. Umaasang maibalik ang dating koneksyon. Mayen, mahal,
Anong ginagawa mo? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ngunit kalmado si Mayen. Mahal? Wala nang mahal sa atin, Lester. Ang ginagawa ko ay katarungan. Ang ginagawa ko ay pagbabayad sa lahat ng sakit na idinulot mo sa akin. Ang bawat salita ni Mayen ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Nang gabing iyon, umuwi si Lester sa bahay. Ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Ang kanyang mundo ay unti-unting bumabagsak. Nakita niya si Audrey na walang kamalay-malay sa nangyari. "Kumusta, mahal? Nakuha mo na ba ang deal?" Tanong ni Audrey, puno ng pag-asa. Tiningnan siya ni Lester, puno ng galit. "Nakuha ko ang deal, Audrey. Pero ang nagmamay-ari na ngayon ng kumpanya ay si Mayen. Bumalik na siya. At handa na siyang sirain tayong lahat." Biglang nanlamig si Audrey. Ang kanyang nangiti ay naglaho. Nagsimulang maggalit si Lester kay Audrey. "Kasalanan mo ito. Kung hindi mo ako nilandi, kung hindi mo ako pinilit, hindi mangyayari ito." Ngunit hindi siya pinansin ni Audrey. Sa halip kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag sa isang tao. Narinig ni Lester ang ilang salita. "Ang plano. Kailangan nating bilisan. Bumalik na si Mayen. At alam niya ang lahat." Laking gulat ni Lester. Anong plano? Sino ang kinakausap ni Audrey? Hindi niya maintindihan. Ngunit alam niyang may malalim na kasinungalingan ang bumabalot sa lahat ng ito. Umaga. Ang opisina ni Mayen ay maliwanag. Ngunit ang kanyang kalooban ay puno ng determinasyon na may halong lamig. Nakalatag sa kanyang mesa ang mga financial report at audit documents ng kumpanya ni Lester. Walang awa niyang sinusuri ang bawat numero, bawat transaksyon, naghahanap ng bawat butas. Sa loob ng ilang araw mula nang bumalik siya, marami na siyang natuklasan. Hindi lang basta pagkalugi ang nangyari sa kumpanya. Mayroon itong malalim na ugat ng korupsyon at pandaraya. Sa bawat illegal na transaksyon na kanyang nakikita, lalong umiinit ang kanyang dugo. "Lester," bulong niya sa sarili, habang mahigpit na hawak ang ballpen. "Pagsisisihan mo ang lahat." Nang hapong yon, ipinatawag niya si Lester sa kanyang opisina. Pumasok si Lester. Ang kanyang mukha ay halatang pagod at puno ng pag-aalala. Umupo siya sa harap ni Mayen. Ang kanyang mga mata ay nagbabakas ng pagmamakaawa. "Mayen, alam kong galit ka, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag." Ngunit hindi siya pinansin ni Mayen. "Ipaliwanag? Anong ipapaliwanag mo, Lester? Ang mga undocumented transactions na ito? Ang mga milyon-milyong nawawalang pondo? O ang mga ghost employees na nasa payroll?" Inilapag ni Mayen sa mesa ang isang folder na puno ng ebidensya. Namutla si Lester. Hindi niya inaasahan na ganoon kadami ang nalalaman ni Mayen. "Mayen, hindi ko alam ang tungkol dyan." Pagtanggi niya. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. "Hindi mo alam? O sadyang ayaw mong malaman?" "Lester, sapat na ang mga ebidensya na ito para makasuhan ka ng embezzlement at fraud. Hindi lang kumpanya mo ang babagsak, kundi pati na rin ang reputasyon mo at posibleng ang kalayaan mo." Ang mga salitang yon ay parang patalim na bumaon sa puso ni Lester. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. "Hindi mo ito gagawin, Mayen. Hindi mo ako kayang sirain." Ngunit ngumiti si Mayen, isang malamig na ngiti. "Subukan mo lang ako, Lester, dahil hindi ko lang ikaw ang sisirain ko, pati ang mga kasabwat mo." Pagkatapos ng paghaharap, umuwi si Mayen, ngunit ang kanyang isipan ay hindi mapakali. Bagaman nagtagumpay siya sa pagpaparamdam ng takot kay Lester, may bahagi pa rin ng kanyang puso na nakakaramdam ng lungkot. Nakita niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang dating masayahin at mapagmahal na Mayen ay nawala na. Pinalitan ng isang babaeng puno ng puot at paghihiganti. Dumating si Richard at nakita niya ang pagod sa mga mata ni Mayen. "Mayen, okay ka lang ba?" Tanong ni niya, puno ng pag-aalala. "Okay lang ako, Richard," sagot ni Mayen.
Ngunit hindi siya tumingin sa asawa. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, mahal, sabi ni Richard. Pero sana, huwag mong hayaang kainin ka ng galit. Ang paghihiganti ay hindi magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Hinarap ni Mayen si Richard. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Kapayapaan? Richard, paano ako magkakaroon ng kapayapaan kung hindi ako makatarungan? Paano ako magpapatawad kung ang mga taong sumira sa buhay ko ay patuloy na nagtatago sa dilim? Napabuntong hininga si Richard. Alam niyang hindi niya kayang pigilan si Mayen. Ngunit alam din niyang kailangan niyang protektahan ang kanyang asawa mula sa sarili nito. Samantala, sa isang liblib na coffee shop, nagkita si Chloe at Audrey. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. "Bumalik na siya, Audrey," sabi ni Chloe. Ang kanyang boses ay nanginginig. At alam niya ang lahat. Nakita niya ang mga transaction ni Lester. Ngumisi si Audrey. "Huwag kang mag-alala, Chloe. May plano ako. Hindi niya tayo kayang sirain." Ngunit may nakasabit na takot sa kanyang mga mata. Pero paano kung malaman niya ang tungkol sa aksidente? Tanong ni Chloe. Napatahimik si Audrey. Ang mga anino ng nakaraan ay nagsisimula ng bumalik. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Mayen ng mga lumang gamit sa kanyang lumang bahay, nakita niya ang isang lumang litrato ng kanyang ina. May kakaibang marka sa likod ng litrato, isang maliit na X na gawa sa pulang tinta. Hindi niya ito napansin dati. Ngunit ngayon, sa gitna ng kanyang mga natuklasan, nagdulot ito ng isang kakaibang pakiramdam. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Isang bagong pagdududa ang namuo sa kanyang isipan. Ang pagkamatay ba ng kanyang ina at anak ay talagang aksidente? O mayroon pang mas madilim na katotohanan na nagtatago sa likod ng lahat? Nangungulila si Mayen. Ang pulang X sa likod ng lumang litrato ng kanyang ina ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Isang tahimik na tanong na naghahanap ng kasagutan. Ang pagdududa na parang isang malamig na kamay ay gumagapang sa kanyang utak, naghahanap ng pahiwatig. At sa gitna ng lahat ng ito, ang mukha ni Chloe, ang kanyang kapatid, ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Nagpasya si Mayen na makipagkita kay Chloe. Sa isang tahimik na restaurant, naghihintay si Chloe. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Tila alam na ang dahilan ng pagpupulong. Nang dumating si Mayen, kalmado ang kanyang mga kilos, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, nagbabantay. "Salamat at pumunta ka, Chloe," sabi ni Mayen. Ang kanyang boses ay walang emosyon. "May gusto lang akong itanong sa'yo." Napalunok si Chloe, ang kanyang lalamunan ay tila tinuyo. Alam niyang may ibig sabihin ang pagiging kalmado ng kanyang kapatid. Inilabas ni Mayen ang litrato ng kanilang ina at itinuro ang pulang X. "Ano ito, Chloe? May alam ka ba tungkol dito?" Nagulat si Chloe. Namutla ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nagtatago ng takot na hindi niya kayang itago. Wala. Wala akong alam dyan, ate." Pagtanggi niya, ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig. Pinilit niyang maging matatag, ngunit ang kanyang body language ay nagpapahayag ng kabaligtaran. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay umiiwas sa tingin ni Mayen. "Chloe, magpakatotoo ka sa akin," mariing sabi ni Mayen. "Ang pagkamatay ng ating ina at ni Leah, hindi ba talaga aksidente?" Nanginginig si Chloe. Ang mga salitang yon ay parang bumalik mula sa nakaraan. Ang bawat tunog ay nagpapaalala sa kanyang kasinungalingan. Naalala niya ang kanyang pag-uusap kay Audrey, ang kanilang plano. Ang pagkabigla nang malaman nilang lumala ang sitwasyon. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo, hindi na mapigilan. "Ate, wala akong alam. Maniwala ka sa akin." Ngunit hindi naniwala si Mayen. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Chloe, ang pagtanggi na hindi sinsero.
Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na may itinatago ang kanyang kapatid. Kung wala kang alam, Chloe, sabi ni Mayen, ang kanyang boses ay lumalamig. Bakit ka nanginginig? Bakit hindi mo ako kayang tingnan sa mata? Tumayo si Chloe. Hindi na niya kaya ang pressure. Umalis na ako, ate. Wala akong alam. At nagmamadali siyang umalis. Iniwan si Mayen na may mas maraming tanong kaysa sagot. Naiwan si Mayen na mag-isa, ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Kung may itinatago si Chloe, ano yon? At bakit? Nagpa siyang bumalik sa lumang bahay ng kanilang ina at hanapin ang anumang pahiwatig. Sa loob ng ilang oras, naghukay siya ng mga lumang kahon at album. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng lumang papeles, nakita niya ang isang diary ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang binuksan at nagsimulang basahin. Ang diary ay nagsisimula sa mga ordinaryong pangyayari sa buhay ng kanilang pamilya. Ngunit sa kalagitnaan ng diary, nagsimulang magbago ang tono. Ang kanyang ina ay nagsimulang magduda sa ilang mga bagay. Mayroon siyang napapansin na kakaiba sa mga kilos ni Chloe. May mga pagkakataong nag-uusap sina Chloe at Lester ng palihim. At mayroon ding mga panahong may nakikita siyang mga dokumento na pinirmahan ni Chloe na may kinalaman sa kanilang mana. Ang bawat pahina ay naglalantad ng isang unti-unting paglalahad ng katotohanan. Ngunit ang pinakamalaking pagkabigla ay nasa huling pahina. Nakasulat doon ang isang mensahe mula sa kanyang ina. Mayan, anak ko, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay may nangyaring masama sa akin. Patawarin mo ako, anak, kung hindi ko na kayang protektahan ka. Ang iyong kapatid na si Chloe at si Lester, mayroon silang masamang plano. Nakita ko silang nakikipag-usap kay Audrey. Hindi aksidente ang lahat. Mayen, mag-ingat ka. Hanapin mo ang katarungan. Huwag mong hayaang manalo ang kasamaan. Biglang bumagsak ang diary sa kamay ni Mayen. Hindi niya maintindihan ang sarili niyang kapatid. Si Chloe? Kasabwat? Ang mga luha ay muling nagsimulang tumulo. Ngunit ngayon ay may halong galit at pagtataksil. Nagulantang siya sa pagkabigla, hindi makahinga. Ang sakit ng panloloko ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagkawala. Sa gitna ng kanyang pagkabigla at galit, tumunog ang kanyang cellphone. Isang anonymous number. Hello? Mahina niyang sagot. Ang pagkamatay ng iyong pamilya ay hindi aksidente, Mayen. Hukayin mo pa. Dahil ang katotohanan ay mas madilim pa sa inaakala mo. Madilim ang paligid at mas madilim pa ang kinabukasan ni Lester. Ang dating mayabang na ngiti sa kanyang muka ay napalitan ng kunot noo at pag-aalala. Ang kanyang mundo ay gumuho ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Ang kumpanya, na minsan ay pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan, ay tuluyan ng bumagsak sa ilalim ng pamamahala ni Mayen. Ang mga utang ay nagsasalansan at ang kanyang mga ari-arian ay unti-unting kinukuha upang bayaran ang mga ito. Wala na siyang matirhan at ang kanyang bank account ay halos wala ng laman. Ang dating marangyang buhay ay isa na lamang alaala. Sa gitna ng kanyang pagbagsak, iniwan din siya ni Audrey. Sa huling paghaharap nila, puno ng galit at sisihan. Hindi ko akalain na ganoon kakahina. Lester, sigaw ni Audrey habang nag-eempake ng kanyang mga gamit. Kahit kailan, wala kang silbi. Ginawa mo lang akong tanga. Wala ka nang pakinabang sa akin. At iniwan siya ni Audrey kasama ang lahat ng kanyang problema. Naiwan si Lester na nag-iisa, puno ng pagsisisi at galit. Nagalit siya kay Audrey, nagalit siya kay Mayen, at higit sa lahat, nagalit siya sa kanyang sarili. Sa isang umaga, habang naglalakad siya sa parke, nakita niya si Chloe. Lumapit siya, puno ng galit. Chloe! Alam kong may kinalaman ka sa lahat ng ito. Alam kong ikaw ang nagplano ng lahat kasama si Audrey. Ngunit ngumisi si Chloe, isang ngiting puno ng pagtataksil. Ako? Lester? Ikaw ang nagmamaneho sa sarili mong bangungot.
Simulat sa pool. Ikaw ang nagpasya na iwanan si Ate Mayen. Ikaw ang nagpasya na makasama si Audrey, kaya't huwag kang manisi ng iba. Ang mga salitang yon ay parang patalim na humiwa sa puso ni Lester. Pumatak ang kanyang mga luha. Hindi na niya maintindihan ang lahat. Ang kanyang mundo ay naging isang malaking katanungan. Ngunit habang naglalakad siya pauwi, isang bagay ang nagpukaw sa kanyang atensyon. Isang lumang cellphone na naiwan ni Audrey sa kanyang apartment. Kinuha niya ito at sa pag-asang may makita siyang pahiwatig, binuksan niya ang phone. At doon, sa gallery, nakita niya ang isang video recording. Ang video ay nagsisimula sa isang pag-uusap ni na Audrey at Chloe. Nagpaplano sila. Pinag-uusapan nila ang pagkalugi ng kumpanya, ang pagkawala ni Mayen. Ngunit ang pinakamalaking pagkabigla ay ang sumunod. Narinig niya ang pag-uusap nila tungkol sa aksidente. Ang aksidente na kumitil sa buhay ng kanyang anak na si Leah at ng ina ni Mayen. Sigurado ka ba na walang makakaalam? Tanong ni Chloe. Wala, sagot ni Audrey. Ang plano ay perpekto. Akala nila, aksidente lang. Hindi nila alam na tayo ang nasa likod ng lahat. Biglang bumagsak ang cellphone sa kamay ni Lester. Gulat, galit, pagsisisi. Lahat ng emosyon ay bumalot sa kanya. Hindi aksidente. Hindi niya sinasadyang makasakit. Ang kanyang anak, ang ina ni Mayen, lahat ay pinlano. At ang mga taong pinagkatiwalaan niya, ang mga taong minahal niya, ang mga taong naging dahilan ng kanyang pagbagsak, ay siya ring nasa likod ng pinakamalaking trahedya sa kanyang buhay. Ang kanyang mundo ay naging isang bangungot na ayaw niyang gisingan. Ngayon, alam niya ang buong katotohanan. At ang katotohanan yon ay mas masakit pa kaysa sa inaakala niya. Ang paghihiganti ni Mayen ay hindi na lang basta paghihiganti. Ito ay katarungan. Ang anonymous na tawag at ang huling pahina ng diary ng kanyang ina ay parang dalawang pako na bumaon sa puso ni Mayen. Ang pagkamatay ng kanyang ina at anak na si Leah ay hindi aksidente. Ito ay isang planadong krimen. Ang katotohanan ito ay mas masakit kaysa sa lahat ng sakit na naranasan niya mula sa pagtataksil ni Lester. Ngayon, hindi na lang basta paghihiganti ang kanyang hangarin. Ito ay katarungan. Kailangan niyang ilantad ang lahat, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang ina at anak na walang kalaban-laban na kinuha ang buhay. Nagpasya si Mayen na lumapit kay Richard, kanyang asawa, ang kanyang sandalan. Kinailangan niyang sabihin ang lahat. Habang sinasabi niya ang bawat detalye, mula sa diary ng kanyang ina hanggang sa anonymous na tawag, mahigpit na hawak ni Richard ang kanyang kamay. Ang mukha ni Richard ay puno ng galit at awa. Mayen, mahal, gagawin natin ang lahat para sa katarungan. Hindi ka mag-iisa. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng lakas kay Mayen. Alam niyang may kaagapay siya sa kanyang laban. Kinabukasan, kasama si Richard at ang kanyang abogado, nagtungo si Mayen sa pulisya. Inihain niya ang kaso laban kina Audrey at Chloe na may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ina at anak. Ipinakita niya ang diary ng kanyang ina bilang ebidensya at ang mga pahayag ng anonymous caller. Bagaman hindi pa sapat ang ebidensya para agarang ikulong ang dalawa, nagsimula na ang investigasyon. Ang balita ay kumalat ng mabilis sa media. Isang malaking iskandalo. Ang dating CEO ng isang malaking kumpanya na kinasuhan ng embezzlement at ngayon, ang kanyang dating asawa at kapatid ay kinasuhan ng murder. Hindi nagtagal. Nagkaroon ng paghaharap si Mayen at Lester. Ngunit hindi na siya ang dating Lester na mayabang. Ang Lester na humarap sa kanya ay wasak, puno ng pagsisisi at takot. Mayen, sabi ni Lester, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam ko na ang lahat. Nakita ko ang video, ang lahat ng plano ni Audrey at Chloe. Hindi ko alam. Hindi ko inakala na aabot sa ganito. Inilabas ni Lester ang kanyang cellphone at ipinakita kay Mayen ang video recording. Nang makita ni Mayen ang video, laking gulat niya.
ang pagpaplano ni na Audrey at Chloe, ang kanilang pagtawa, ang kanilang pagmamayabang, ang lahat ay nakasulat doon. Ang kanyang galit ay umabot sa sukdulan, ngunit sa gitna ng kanyang galit, nakita niya ang pagbagsak ni Lester. Ang lalaking minsan niyang minahal, ngayon ay wasak na wasak. Lester, sabi ni Mayen, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Bakit mo ito ginawa? Bakit ka naging ganito kahina? Gusto ko lang ng pera, Mayen. Sagot ni Lester, ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo. Gusto ko lang maging mayaman, pero hindi ko inakala na aabot sa ganito. Patawarin mo ako, Mayen. Patawarin mo ako. Ang paghingi ng tawad ni Lester ay hindi nagpalambot sa puso ni Mayen, ngunit nagbigay ito sa kanya ng katinuan. Hindi niya kailangang maghiganti kay Lester sa parehong paraan. Ang batas ang magpaparusa sa kanya. Kinabukasan, sa harap ng maraming mamamahayag, naglabas ng pahayag si Mayen. Ang kaso laban kina Audrey at Chloe ay hindi lamang tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa katarungan para sa mga inosenteng biktima ng kasakiman at kasamaan. Hindi ko hahayaang manalo ang mga taong gumawa ng krimen na ito. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng gulat at suporta mula sa publiko. Ang kaso ay naging usap-usapan sa buong bansa. Sa huling bahagi ng araw, habang nakaupo si Mayen sa kanyang opisina, naghanda siya para sa darating na laban sa korte. Alam niyang mahaba at mahirap ang laban na ito. Ngunit sa kanyang tabi, si Richard ay patuloy na nagbibigay ng suporta. Handa ka na ba, mahal? Tanong ni Richard, habang hawak ang kamay ni Mayen. Tumingin si Mayen kay Richard, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hinding-hindi ako susuko para sa kanila, para sa katarungan. Malamig ang hangin sa courtroom at ang bawat salita ay tila nagpapabigat sa buong kapaligiran. Nakaupo si Mayen sa witness stand. Ang kanyang puso ay kumakaba, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Sa harap niya, sina Audrey at Chloe, na ngayon ay nakasuot ng simpleng damit. Ang dating yabang ay napalitan ng takot at pag-aalala. Sa kabilang banda, si Lester, na nakaupo sa tabi ng kanyang abogado, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Ngayon ang araw ng paghaharap, ang araw ng katotohanan. Nagsimula ang paglilitis. Ang opening statements ng mga abogado ay nagpapakita ng magkaibang panig. Ang abogado ni Mayen ay naglalahad ng mga ebidensya ng pandaraya sa kumpanya at ang planadong krimen laban sa kanyang ina at anak. Ang abogado ni na Audrey at Chloe ay mariing tinatanggihan ang mga akusasyon. Sinasabing ang lahat ay aksidente lamang at gawa-gawa lang ni Mayen. Ngunit alam ni Mayen sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi ito titigil hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Unang tumayo si Mayen para magbigay ng testimonya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng matinding sakit. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa masayang buhay nila ni Lester, ang pagtuklas niya sa binyag, ang matinding paghaharap, at ang trahedya ng pagkamatay ng kanyang anak at ina. Ang bawat salita ay puno ng emosyon, at sa huli, hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi po aksidente ang pagkamatay nila, sabi niya, habang nakatingin kina Audrey at Chloe. Pinlano po nila ang lahat, at mayroon po akong ebidensya. Sunod na tumayo si Lester. Ang kanyang testimonya ay nagdulot ng gulat sa courtroom. Umamin siya sa kanyang mga pagkakamali, sa kanyang pakikisama kay Audrey, at sa kanyang pagiging bulag sa mga plano nila. Ngunit mariin niyang itinanggi na alam niya ang tungkol sa planadong krimen laban sa pamilya ni Mayen. Hindi ko po alam ang tungkol dyan, sabi ni Lester. Ang kanyang boses ay nanginginig. Naniwala lang po ako sa mga kasinungalingan nila. Patawarin niyo po ako, Mayen. Ngunit ang pinakamalaking pagkabigla ay nang tumayo si Audrey. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinisisi si Lester at si Chloe. Wala akong alam sa mga sinasabi niyo. Si Lester ang may kasalanan sa lahat.
Sigaw ni Audrey. Ngunit bago pa matapos ni Audrey ang kanyang pahayag, inilabas ni Mayen ang kanyang cellphone. Mayroon po akong isang ebidensya na magpapatunay ng lahat at ipinakita niya ang video recording na ibinigay ni Lester. Ang video ay naglalahad ng lahat, ang pagpaplano ni na Audrey at Chloe. Ang kanilang pagtawa habang pinag-uusapan ang pagkamatay ng pamilya ni Mayen. Ang bawat salita, bawat ngiti ay nagpapakita ng kanilang kasamaan. Nagsimulang magkagulo ang courtroom. Ang mga mamamahayag ay nagkukuhanan ng litrato at ang mga tao ay nagbubulungan. Namutla sina Audrey at Chloe. Wala na silang kawala. Ang katotohanan ay lumabas na. Ngunit bago pa matapos ang araw, tumayo ang abogado ni Audrey. Your Honor, mayroon po kaming bagong ebidensya na nagpapakita na hindi lang ang mga kliyente ko ang may kinalaman sa krimen na ito. May iba pa po. At ang taong iyon ay may malaking koneksyon sa nakaraan ni Mr. Lester de la Cruz. Laking gulat ng lahat. Ang mga mata ni Mayen ay nanlaki. Hindi pa tapos ang lahat. Mayroon pa bang mas madilim na lihim na nagtatago sa dilim? Nanginginig ang mga kamay ni Lester. Ang abogado ni Audrey, ang kanyang huling pag-asa, ay naglabas ng isang bagong ebidensya. Mayroon pang ibang kasabwat at may koneksyon ito sa kanyang nakaraan. Ang lahat ng mata sa courtroom ay nakatingin sa kanya, naghahanap ng sagot. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas at ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Sino? Sino pa ang may alam? Sino pa ang kasama sa lahat ng ito? Miss De La Cruz, sabi ng abogado ni Audrey, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Hindi ba totoo na ang iyong tunay na ama ay hindi ang taong iyong kinikilala? Hindi ba totoo na siya ay may malaking koneksyon sa isang organisasyon na may malaking impluensya sa ating bansa? Nagulat si Lester. Biglang nanlamig ang buong katawan niya. Ito ang pinakatatago niyang sikreto. Ang lihim na nagdulot ng kanyang insecurities, ang lihim na nagtulak sa kanya upang maghangad ng yaman at kapangyarihan. Naalala niya ang kanyang pagkabata, ang pagdududa ng kanyang ina sa pagkatao ng kanyang ama, ang mga lihim na pag-uusap, ang pagtuklas niya sa katotohanan. Ang kanyang ama ay hindi ang taong kinilala niya sa buong buhay niya. Ang kanyang tunay na ama ay isang maimpluwensyang politiko na may koneksyon sa iba't ibang iligal na gawain. Ito ang dahilan kung bakit niya pinili ang landas ng kasakiman. Gusto niyang patunayan sa kanyang sarili at sa mundo na kaya niyang maging matagumpay kahit na walang suporta mula sa kanyang tunay na ama. Totoo po, sabi ni Lester. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang aking tunay na ama. Siya po ay si Congressman Reyes. Laking gulat ng lahat. Ang pangalan ni Congressman Reyes ay hindi lang basta isang pangalan. Siya ay isang makapangyarihang politiko na may malaking impluensya sa pamahalaan at sa ekonomiya. Ang kanyang pagkakakonekta sa kaso ay nagdulot ng isang malaking iskandalo. At hindi ba't totoo na ginamit mo ang koneksyon ng iyong tunay na ama upang makakuha ng pabor sa iyong negosyo? Patuloy ng abogado ni Audrey. Hindi ba't totoo na marami kang illegal na transaksyon na ginawa na protektado ng iyong ama? Wala nang nagawa si Lester kundi umamin. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ang lahat ng kanyang pandaraya, ang lahat ng kanyang kasakiman ay lumabas na. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagsisisi. Nagtataka si Mayen. Hindi niya inaasahan ang twist na ito. Ngunit sa paglabas ng katotohanan, unti-unti niyang naintindihan. Ang kahinaan ni Lester, ang kanyang pagnanais na maging mayaman, ang kanyang pagiging madaling maimpluwensyahan. Lahat ay may ugat sa kanyang nakaraan, ngunit hindi ito dahilan upang patawarin siya sa lahat ng kanyang kasalanan. Sa huling bahagi ng paglilitis, ibinigay ng hukom ang kanyang desisyon. Sina Audrey at Chloe ay napatunayang guilty sa murder at conspiracy. Si Lester
ay napatunayang guilty sa embezzlement at fraud, ang lahat ay nahatulan. Ang batas ay nagtagumpay. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagong tanong ang namuo sa isipan ni Mayen, si Baby Liam, ang inosenteng anak ni Lester at Audrey. Ano ang mangyayari sa kanya? Sa paglabas niya sa courtroom, nakita niya si Lester. Ang dating mayabang na lalaki ay ngayon ay wasak at puno ng pagsisisi. Tumingin si Lester kay Mayen. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Mayen, sana mapatawad mo ako. At sana alagaan mo si Liam. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na humiwa sa puso ni Mayen. Ang paghihiganti niya ay tapos na. Ngunit ang kanyang puso ay puno pa rin ng sakit. Ngayon, kailangan niyang harapin ang kanyang sariling damdamin at ang kanyang desisyon tungkol kay Baby Liam. Malamig ang hangin ng gabi sa Manila, ngunit mas malamig pa ang pakiramdam ni Mayen sa kanyang puso. Tapos na ang paglilitis. Sina Audrey at Chloe ay nakulong. Si Lester ay nahatulan. Ang batas ay nagtagumpay. Nakuha niya ang katarungan para sa kanyang ina at anak na si Leah. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, wala siyang naramdamang kapayapaan. Ang kanyang puso ay puno pa rin ng sakit at ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Ang huling sinabi ni Lester tungkol kay Baby Liam ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang utak. Isang araw, nagpa siya si Mayen na bisitahin si Baby Liam sa ampunan. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Ang bata ay anak ni na Lester at Audrey, ang mga taong sumira sa buhay niya. Ngunit alam din niya na ang bata ay inosente. Wala siyang kasalanan sa lahat ng nangyari. Nang makita niya si Baby Liam, isang maliit na bata na may malaki at inosenteng mga mata, biglang bumigat ang kanyang puso. Ang bata ay walang kamalay-malay sa lahat ng trahedya na nangyari. Sa pagitan ng mga pagbisita, nagsimulang lumambot ang puso ni Mayen. Nakikita niya sa mga mata ni Baby Liam ang inosensya, ang pag-asa, ang pagmamahal. Hindi niya kayang hayaan ng bata na lumaki ng walang magulang, ng walang pagmamahal. Ito ba ang tunay na paghihiganti? Ang hayaang lumaki ang bata sa ampunan? O ito ba ang pagkakataon para sa kanya upang ipakita ang tunay na kapangyarihan ng pagpapatawad? Mayen mahal, sabi ni Richard, habang nakaupo sila sa isang bench sa parke. Alam kong mahirap ang desisyon na ito, ngunit kung sa tingin mo ay ito ang tama, susuportahan kita. Tiningnan ni Mayen si Richard, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Si Richard ang naging kanyang sandalan, ang kanyang moral compass. Siya ang nagpakita sa kanya na ang pagmamahal ay mas makapangyarihan kaysa sa galit. Gusto kong ampunin si Baby Liam, Richard, sabi ni Mayen. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gusto kong bigyan siya ng pamilya. Gusto kong bigyan siya ng pagmamahal. Ayaw kong lumaki siya ng walang magulang, ng walang kinabukasan. Niyakap siya ni Richard. Kung iyan ang desisyon mo, mahal, kasama mo ako. Magkasama nating bubuuin ang bagong pamilya. Kinabukasan naglabas ng statement si Mayen sa publiko. Pagkatapos ng mahabang paglilitis at paghahanap ng katarungan, nagdesisyon po ako na ampunin si Baby Liam. Ang bata po ay inosente at hindi niya po kasalanan ang mga pagkakamali ng kanyang mga magulang. Naniniwala po ako na ang tunay na katarungan ay hindi lamang paghihiganti, kundi pagbibigay ng pagkakataon sa ikalawang buhay at pagpapakita ng pagpapatawad. Ang pagmamahal po ang magbibigay ng kapayapaan sa ating puso. At ito po ang pinili kong landas. Ang kanyang desisyon ay nagdulot ng gulat at paghanga mula sa publiko. Maraming sumuporta sa kanya at marami rin ang nakita ang kanyang pagiging makatao. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaramdam si Mayen ng kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Ang paghihiganti ay hindi nagbigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ang pagpapatawad at ang pagmamahal
ay nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Sa pagtatapos ng araw, habang nakatingin siya sa larawan ng kanyang ina at anak na si Leah, ngumiti si Mayen. "Para sa inyo, Mama Leah," bulong niya. "Nahanap ko na ang kapayapaan at sisiguraduhin kong magiging masaya kami ni Liam kasama si Richard. Ito ang aming bagong simula." Ang mga alaala ng sakit ay unti-unti nang naglalaho, pinalitan ng pag-asa at pagmamahal. Ang umaga ay maliwanag at sariwa, at ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga bintana ng kanilang bagong bahay. Sa sala, naglalaro si Baby Liam. Ang kanyang mga tawa ay tila musika sa pandinig ni Mayen. Sa kanyang tabi, si Richard ay abala sa paghahanda ng kape. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal. Ito na ang kanyang pamilya. Isang pamilya na binuo sa pagpapatawad, pagmamahal, at pag-asa. Ang mga peklat ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito masakit. Sa halip, ito ay nagsisilbing paalala ng kanyang pagbangon at lakas. Pagkatapos ng lahat ng trahedya at paghihiganti, nahanap ni Mayen ang tunay na kapayarihan sa pagpapatawad. Ang pag-aampon kay Baby Liam ay hindi lamang nagbigay ng bagong buhay sa bata, kundi nagbigay rin ng bagong layunin sa buhay ni Mayen. Si Liam ang naging simbolo ng pag-asa, ang patunay na sa kabila ng lahat ng kasamaan, mayroon pa ring kabutihan sa mundo. Siya ang naging tulay upang tuluyang makalaya si Mayen sa kadena ng puot at paghihiganti. Ang kanyang negosyo, na minsan ay ginamit niya para sa paghihiganti, ay ngayon ay may mas makataong layunin. Ibinigay niya ang kanyang oras at talento upang tulungan ang mga kababaihan na nakaranas ng pagtataksil at trahedya. Tinuruan sila kung paano bumangon at magsimulang muli. Ang kanyang kumpanya ay naging isang plataporma para sa pagbabago, isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring makahanap ng pag-asa at inspirasyon. Isang hapon, habang nakaupo si Mayen sa balkonahe, nakatingin sa papalubog na araw, niyakap siya ni Richard mula sa likod. "Masaya ka ba, mahal?" tanong ni Richard. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Tumingin si Mayen kay Richard. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. "Oo, Richard, masaya ako. Hindi ko akalain na aabot ako sa ganito. Pero salamat sa iyo. Salamat sa pagmamahal mo. Nahanap ko ang tunay na kaligayahan." Naalala ni Mayen ang kanyang nakaraan. Ang sakit, ang galit, ang paghihiganti. Lahat ay tila isang malayong panaginip. Ngayon, ang kanyang buhay ay puno ng pagmamahal, pagtawa, at pag-asa. Si Baby Liam ay tumatakbo sa kanilang paligid. Ang kanyang mga tawa ay nagpapagaan sa bawat bahagi ng kanilang tahanan. Si Richard, ang lalaking nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagmamahal at suporta. Sa huling pagtingin ni Mayen sa kanyang nakaraan, ngumiti siya. Ang buhay ay puno ng hamon. Bulong niya sa sarili. Ngunit kung meron kang pagmamahal sa iyong puso at kung pipiliin mo ang kapayapaan at pagpapatawad, walang imposible. Ang kanyang kwento ay naging patunay na sa kabila ng lahat ng sakit at trahedya, ang pag-asa ay laging naroon. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang sa pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi sa paghahanap ng kapayapaan sa loob at ang kakayahang magpatawad. Ito ang kanyang aral, ang kanyang kwento, ang kanyang bagong bukas.